Kung nakita mo ang panalangin na ito, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ka narito. Sa dami ng mga video, sa dami ng mga mensahe, ito ang inihatid sa iyo ng langit dahil may mangyayaring hindi mo pa naiintindihan pero mararamdaman mo sa puso mo. Tumigil ka muna sa lahat ng ginagawa mo ngayon dahil maaaring ito na ang huling gabi na matutulog kang may takot sa pera. Maaaring ito na ang huling beses na iisipin mong hindi ka sapat dahil isang panalangin lang ang magbabago sa daloy ng iyong buhay, pinansyal. Ilang beses mo nang tiningnan ang balanse ng iyong bangko at napailing na lang dahil kulang na naman. Ilang gabi ka nang hindi makatulog, iniisip kung paano babayaran ang mga utang. Ilang beses mo nang sinabing, Panginoon, ayoko na, tulungan mo ako. Pero pagkagising mo, pareho pa rin ang problema. Alam ko, kasi naranasan ko rin. At maraming gaya mo ang nararamdaman din iyan, pero may sagot. At ang sagot na ito ay hindi sikreto, pero hindi rin basta-basta. Ito ay panalangin. Panalangin na binigkas ng mga taong nagising kinabukasan na may milagro sa kanilang buhay. Hindi ito kwento lang. Ito ay realidad ng mga taong naniwala at tumanggap. At kung nararamdaman mong may kakaibang init sa dibdib mo ngayon habang binabasa mo ito, yan ay ang Espiritu ng Diyos na gumagalaw. Dahil ang panalangin na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay panghimala. Kaya kung totoo sa iyo ang lahat ng ito, manatili ka. Ito ay para sa iyo. Ito ay ang simula ng bagong kabanata. At tandaan mo, ang pananampalataya ang magbubukas ng pinto, pero ikaw ang kailangang lumakad papasok dito. Baka walang ibang nakakaalam, pero alam ko na matagal mo nang kinikimkim sa puso mo ang bigat na hindi mo na alam kung saan isisiksik. Yung pakiramdam na paglabas mo ng bahay, nakangiti ka, pero sa loob mo, durog ka na sa mga problemang pinansyal. Hindi mo na mabilang kung ilang beses mong tinanong ang sarili mo kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng paghihirap mo. Lahat ng ipon nawala na. Lahat ng pangarap natabunan na ng takot, bayarin at pagod. Pero kahit sa gitna ng lahat ng iyan, hindi ka bumitaw. Kahit na hindi mo na alam kung paano, tuloy ka pa rin. At ngayon, gusto kong malaman mo na may dahilan kung bakit hindi mo pa rin sinusukuan ang buhay. Dahil may darating na bago. May nakalaan sa'yo, may himala na papalapit. Kaya ngayon, gusto kong magtanong, ilang beses ka nang nagdasal ng umiiyak, pilit na nilalabanan ang takot sa hinaharap? Ilang gabi mo nang pinipigilan ang sarili mong sumuko? Ilang beses mong tiniis ang gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa kapayapaan, sa kaginhawaan, sa tulog na mahimbing at puso na tahimik? Ilang beses mo nang sinabing, sapat na, hindi ko na kaya. Pero kinabukasan, bumangon ka pa rin. Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa biyaya. Dahil may parte sa puso mo na naniniwala pa rin kahit konti na lang, kahit halos wala na. At yan ang kailangan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kahit kaunting pananampalataya, sapat na para ilipat ang bundok ng kahirapan. Hindi ka nag-iisa. Maraming katulad mo ang umiiyak ng palihim, nagtatagong may utang, umaasang may darating na sagot. Pero ang totoo, ang sagot ay narito na. Hindi ito tungkol sa isang malaking halaga na darating sa isang iglap. Ito ay tungkol sa isang panibagong simula. Isang gabing magbabago ang daloy ng iyong kapalaran dahil nanalig ka. Isang panalangin na sasambit ng puso mo na tutunaw sa pader ng hadlang na humaharang sa iyong kasaganaan. At kung nababasa mo ito ngayon, huwag mong isipin na sinadya lang ito. May dahilan kung bakit ito ang mensaheng naririnig mo. Isa kang pinili, alam ko na pagod ka na. Pero ngayon, oras na para huminga, oras na para maniwala ulit, oras na para muling makaramdam ng pag-asa. Kaya kung tumatama ito sa puso mo, kung may tinig sa loob mo na nagsasabing, ako ito, isulat mo sa mga komento, Amen. Isang simpleng salita, pero malakas ang kapangyarihan. Dahil sa salitang iyan, binubuksan mong muli ang puso mo sa himala.
At kapag bukas na ang puso mo, doon nagsisimula ang galaw ng langit. Hindi ito drama, kapatid. Ito ay totoo. Ito ay buhay. At ito ay para sa'yo. Simula ngayon, hindi ka na maglalakad mag-isa. Isa ka na sa mga anak ng liwanag na pinipiling iangat, hindi pabayaan. Maging handa dahil ang panalangin ay magsisimula na. May isang bagay na hindi alam ng karamihan, isang lihim na hindi madalas ibinubunyag, pero ngayon ito'y ibinubukas para sa'yo. Sa likod ng bawat tagumpay, ng bawat kwento ng pag-angat, may isang panalangin na naging daan. Isang panalangin na hindi basta inuusal, kundi isinusuko. Hindi ito tungkol sa mahikang salita o ritual. Ito ay tungkol sa pananalig na buo, sa puso na totoo, sa pagtanggap na hindi mo kaya mag-isa. Dahil minsan, ang tunay na solusyon ay hindi galing sa mundo, kundi galing sa langit. Alam mo bang may espiritual na batas na gumagalaw sa likod ng bawat pagpapala? At isa sa mga pinakamaimpluwensyang batas ay ang paniniwala. Kapag ang isang tao ay nanalig na sapat siya sa harap ng Diyos, ang langit ay lumuluhod para siyang tulungan. Ang panalangin na ito ay parang susi, hindi para sa yaman ng mundo, kundi sa kaban ng grasya. Kapag binigkas mo ito ng may pananampalataya, binubuksan nito ang pinto ng probisyon at inaanyayahan ang mga biyayang hindi mo akalaing darating. Hindi ito haka-haka. Ito ay prinsipyo ng Espiritu. May isang babae, hindi kilala, walang kayamanan at halos mawalan na ng pag-asa. Araw-araw siyang nagdarasal ng iisang panalangin, paulit-ulit, hindi dahil sa paulit-ulit ang Diyos, kundi dahil alam niyang sa bawat ulit, mas lalong lumalalim ang kanyang pananampalataya. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang taong matagal na niyang hindi nakausap. At sa tawag na iyon, may alok na trabaho, may pangakong sweldo, at may pag-asang matagal na niyang ipinaglalaban. Hindi niya iyon inasahan, pero dumating. At ang sabi niya lang, Diyos ko, hindi ako ang gumawa nito, ikaw. Hindi mo kailangang maging katulad niya, pero maaari mong sundan ang kanyang yapak. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa status, sa resume o sa koneksyon. Tinitingnan niya ang puso at ang puso mong ito ay handa na. Kaya ngayon, ito ang sandali na hindi mo dapat palampasin. Hindi mo kailangang malaman kung kailan darating ang tulong. Ang kailangan mo lang ay sabihin, handa na ako. Kaya isulat mo sa komento ngayon, handa na ako. Hindi ito para sa akin, ito ay para sa iyo, para marinig ng kalangitan ng sigaw ng puso mo. At tandaan mo, hindi kailanman huli para sa isang panibagong simula. Hindi pa tapos ang lahat. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa nakikita mong paghihirap. Gusto niyang itayo ka, hindi para maging mayaman lang, kundi para maranasan mo ang kapayapaang hindi nabibili. Ang panalangin ay ang simula. Ang pananampalataya ang susi. At ang desisyon mo ngayon ay maaaring maging pintuan ng kasaganaan bukas. Kaya huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito nang hindi mo sinasabi, handa na ako. Dahil ang langit ay gumagalaw at ang panalangin ay magsisimula sa mismong oras na piliin mong maniwala. Ama naming Diyos na nasa langit, sa mga sandaling ito, ay lumalapit kami sa iyo na may pusong basag, pusong pagod, pusong naguguluhan at nangangailangan ng kaliwanagan. Hindi kami narito dahil perfecto kami o karapat-dapat, kundi dahil desperado na kami para sa pagbabago. Pagod na po kami, Panginoon, paulit-ulit na umaasa, paulit-ulit na nabibigo. Pero sa kabila ng lahat, narito pa rin kami nananalig, umaasa, lumalapit, sapagkat alam naming ikaw lamang ang tanging sagot na hindi nagkukulang, hindi nagkakamali, at hindi bumibigo. Diyos na buhay, binubuksan ko ngayon ang buong puso ko sa iyo. Nakikita mo ang laman ng kaluluwa ko. Nakikita mo ang mga luha kong hindi ko na maibuhos sa kahit sino. Ikaw ang tanging nakakakilala sa bigat ng bawat araw, sa bawat pagkabigo na tinatago ko sa likod ng aking ngiti.
Ikaw ang tanging nakakaramdam kung gaano kahirap bumangon tuwing umaga, kung gaano kasakit ang paulit-ulit na pagkabigo, kung gaano nakakawasak ang kawalan ng pera, ng direksyon, ng lakas. Kaya sa panahong ito, hindi ko na kayang magpanggap na kaya ko pa. Panginoon, tulungan mo ako, tulungan mo kaming lahat. Sa bawat sulok ng tahanan na walang ilaw dahil naputulan ng kuryente, sa bawat mesa na walang laman dahil wala ng pambili ng pagkain, sa bawat nanay na hindi alam kung saan kukuha ng gatas ng anak, sa bawat tatay na halos mawalan na ng dangal dahil sa kahirapan, dumadalangin kami ngayon na pakinggan mo ang iyak ng bayan mong sugatan. Kami ay iyong mga anak at kami ay umaasa na hindi mo kami hahayaang malunod sa pagkakautang, sa pagkabigo, sa kawalang pag-asa. Ikaw ang Diyos ng kalayaan, hindi ng tanikala, kaya basagin mo na ang mga kadena, O Panginoon. Inaamin naming may mga pagkakataong tumalikod kami sa iyo. May mga pagkakataong mas pinili naming umasa sa sarili naming talino, koneksyon at kakayahan. Ngunit ngayong wala na kaming ibang masasandalan kundi ikaw, nagsusumamo kami. Tawarin mo kami, linisin mo ang aming puso, ituwid mo ang aming landas. Kung may mga bagay na humahadlang sa pagbuhos ng biyaya sa aming buhay, ipakita mo sa amin upang ito'y aming iwan at itama. Sapagkat higit pa sa anumang kayamanan, ang nais namin ay ang presensya mo sa buhay namin. Ang paghipo ng iyong kamay, ang katiyakan na hindi mo kami iiwan at ngayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, hinihingi namin ang pagpapala ng kalangitan, hindi lamang para sa amin, kundi para sa aming buong pamilya. Hinihiling namin na buksan mo ang mga pinto ng oportunidad, dalhin mo kami sa tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang oras. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na nagpapagalaw ng imposible. Ikaw ang Diyos na kayang magbigay ng kayamanan hindi lang sa pera, kundi sa kapayapaan, sa kalusugan, sa pagkakabuklod ng pamilya at sa direksyon sa buhay. Kaya't itinatayo namin ngayon ang aming pananampalataya kahit na nanginginig, kahit na wasak, dahil alam naming hindi mo kami bibiguin. Ama, hinihiling naming buhusan mo kami ng karunungan para magdesisyon ng tama, ng tapang para ipaglaban ang aming kinabukasan at ng disiplina para pagyamanin ang mga biyayang ipagkakaloob mo. Huwag mo kaming hayaang mabuhay sa takot, sa pagkakasala o sa desperasyon. Palitan mo ito ng pananampalatayang lumalaban, ng pag-asang hindi nauubos, ng panalangin hindi natitinag. Kahit na ilang beses pa kaming madapa, tulungan mo kaming bumangon. Kahit ilang beses pa kaming mawalan, turuan mo kaming muling manalig. At sa oras na ito, Ama, ako'y nananalig na may nangyayari na sa hindi ko nakikita. Nananalig akong kahit hindi ko hawak ang kinabukasan, hawak mo ito. At kung ikaw ang may hawak, hindi ko na kailangang matakot. Sa oras na ito, pinipili kong maniwala kahit walang kasiguraduhan. Pinipili kong kumapit sa iyo kahit nanginginig ang aking puso. Pinipili kong sambitin, Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking tagapagtustos, ikaw ang aking Diyos. Panginoon, binibigkas ko ngayon ang mga salitang ito, hindi bilang panata ng relihiyon, kundi bilang sigaw ng isang pusong pagod, ngunit ayaw pa ring bumitaw. Ako'y nananampalataya, O Diyos, na kahit sa gitna ng kadiliman, Ikaw ang liwanag. Ikaw ang dahilan kung bakit kahit wala na akong makapitan, patuloy pa rin akong lumalaban. Hindi ko man alam kung saan hahantong ang panalangin ito, pero alam kong naririnig mo ako. Hindi ko man makita ang kilos mo ngayon, pero naniniwala akong may ginagawa ka. Hindi ko man mahawakan ang sagot, pero nararamdaman kong malapit na itong dumating. Sapagkat ikaw ay Diyos na hindi natutulog. Ikaw ay Diyos na laging gumagawa ng paraan kahit wala na kaming makitang daan. Sa bawat salitang binibigkas ko ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang kapayapaan mula sa iyo.
Hindi kapayapaang galing sa pera, kundi kapayapaang hindi kayang sirain ng takot. Tinatanggap ko ang katiyakan na kahit na magbago ang lahat sa paligid ko, hindi magbabago ang kabutihan mo. Tinatanggap ko ang bagong pag-asa, isang apoy na muling sisiklab sa puso kong halos lamunin na ng lamig ng kawalan. Tinatanggap ko ang kapangyarihan ng iyong espiritu upang burahin ang lahat ng tanikala sa aking buhay. Tanikala ng utang, takot, pagkakasala at kahihiyan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang kalayaan. At ngayon, sa pananampalataya, inaangkin ko na ang mga biyayang hindi pa nakikita. Inaangkin ko ang trabahong itinakda mo para sa akin, ang kontratang magbibigay ng katuparan sa aking mga pangangailangan, ang taong magdadala ng solusyon, ang mensaheng magbubukas ng pintuan. Inaangkin ko ang salapi na hindi ko inaasahan, pero ipinadala mo upang ipakita mong ikaw ay Diyos ng higit pa sa sapat. Inaangkin ko ang kabayarang espiritual at material, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil mahal mo ako ng walang kondisyon. Hindi ako perpekto, O Diyos, pero sa gitna ng aking mga kahinaan, pinipili mo pa ring ibuhos ang iyong grasya. Diyos na mapagkakatiwalaan, sa bawat pagkakataong akala ko'y katapusan na, iniligtas mo ako. Sa bawat desisyong akala ko'y wawasak sa akin, ginamit mo iyon para hubugin ako. At ngayon, bagamat may takot pa rin sa puso ko, pinipili kong lumapit sa iyo at sabihing, narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako, itama mo ako, itaguyod mo ako. Hindi ko alam kung anong klaseng kayamanan ang ipagkakaloob mo, pero batid kong kung galing sa iyo, ito'y hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa iba. Kaya't ituro mo sa akin ang daan hindi lamang patungo sa kasaganaan, kundi patungo rin sa katuwiran, upang hindi lang ako umangat, kundi maging daluyan ng pag-angat ng iba. Panginoon, sa oras na ito ay isinusuko ko ang lahat. Ang bawat suliranin, ang bawat takot, ang bawat alalahanin, ang bawat pagkakamaling patuloy kong pinagsisisihan. Lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong paanan. Dahil pagod na po ako, Panginoon. Pagod na akong umasa sa sarili kong lakas. Pagod na akong magkunwaring matatag habang sa loob-loob ko'y wasak na ako. Kaya't ngayong gabi, binubuksan ko ang puso ko. Buksan mo rin ang langit. At hayaang sa pagbukas nito, bumuhos ang iyong pabor, ang iyong grasya, ang iyong himala, sa paraang ikaw lang ang makakagawa, sa oras na ikaw lamang ang mapupurihan. Diyos ko, naniniwala akong hindi ko ito nakita ng walang dahilan. Ang panalangin ito ay tanda ng iyong presensya. At kung anuman ang pinagdadaanan ko ngayon, alam kong ginagamit mo ito hindi upang wasakin ako, kundi upang ilapit ako sa iyo. Kaya't habang isinusulat ko ito, habang sinasambit ko ito, habang dinaramdam ko ang bawat salita, hinihiling kong baguhin mo ako. Baguhin mo ang aking kapalaran. Baguhin mo ang aking pananaw. Baguhin mo ang aking kinabukasan. Gamitin mo ang panalangin ito bilang simula ng bagong kabanata, isang kabanatang puno ng liwanag, katiyakan at kasaganaan. Ama naming Diyos, sa gitna ng katahimikan ng gabing ito, habang ang iba ay natutulog, narito ako, gising, lumuluha, naninikluhod sa iyo. Hindi ko na kayang itago ang pagod ko. Hindi ko na kayang itago ang takot ko. At sa bawat saglit na lumilipas, pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinipili kong lumapit sa iyo. Pinipili kong manalig, sapagkat alam ko, O Diyos, na kahit gaano pa kadilim ang gabi, hindi mo ako iiwan. Kahit gaano pa kabigat ang mga bayaring wala akong pangtugon, ikaw ang Diyos na may solusyon bago ko pa man ito maisip. Kaya't sa bawat pintig ng puso ko, inuukit ko sa panalangin ang mga salitang ito. Ako'y iyo, Panginoon, at ikaw ang tanging kailangan ko. Hindi ko kailangan ng kayamanang pansamantala kung kapalit nito ay kapayapaan. Hindi ko kailangan ng pansamantalang solusyon,
kung hindi mo ito kasali. Ang kailangan ko ay ang presensya mo sa bawat aspeto ng buhay ko, sa trabaho, sa pamilya, sa kalooban, sa kinabukasan. Sapagkat kahit anong ginhawa ang maranasan ko sa mundo, kung wala ka, mananatili akong hungkag. Kaya't hinihiling ko sa oras na ito, pasukin mo ang bawat sulok ng puso ko. Linisin mo ang aking mga iniisip, ang aking motibo, ang aking mga hangarin. Kung may anumang humahadlang sa pagbuhos ng iyong pagpapala, alisin mo ito, Panginoon. Itama mo ako kahit masakit, basta't mailapit mo ako sa layunin mo. O Diyos, binubuksan ko sa iyo ang aking mga pangarap. Narito ang aking listahan ng pangangailangan. Pagkain sa hapagkainan, pambayad sa mga bayarin, trabaho na may dignidad, hanapbuhay na may direksyon, pagkakakitaan na hindi lalabag sa iyong kalooban. Narito ang mga bagay na hindi ko na kayang tugunan sa sarili kong lakas. Hinihiling ko, Panginoon, na kung kalooban mo, ipadala mo na ang sagot. Huwag ayon sa oras ko, kundi ayon sa oras mo, sapagkat ang panahon mo ay laging sakto. Kapag ikaw ang kumilos, hindi ako mapapahiya. Kaya't sa oras na ito, tinatanggap ko ang plano mo, kahit hindi ko ito lubos na nauunawaan. Tinatanggap ko ang direksyon mo, kahit hindi ko pa ito nakikita. At habang lumalalim ang panalangin na ito, hinihiling ko rin, Ama, na lahat ng nakikinig ngayon ay maranasan din ang kapangyarihan mo. Kung may taong may sugat ang damdamin, hilumin mo. Kung may nawalan ng tiwala sa sarili, ibalik mo ang dignidad niya. Kung may taong nagtatago sa utang, bigyan mo ng solusyon. Kung may taong nawalan ng pag-asa, ibalik mo ang panaginip. Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito nang hindi nila maramdaman ang yakap mo. Huwag mong hayaang matapos ang panalangin na ito nang hindi nila alam kung gaano mo sila kamahal. Dahil higit sa anumang bagay, ang tunay na yaman ay ang pagkakilala sa iyo. Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng kakulangan, bawat tanikala ng kahirapan, bawat sumpa ng utang, bawat takot na nagpapabigat sa amin. Hindi kami nilikha upang magdusa habang buhay. Kami nilikha upang maging ilaw, upang maging asin ng mundo, upang magdala ng pag-asa. Kaya't mula sa araw na ito, ipinapahayag naming kami maglalakad sa liwanag. Kami tatayo sa pananalig. Kami mamumuhay ayon sa iyong pangako. At sa bawat hakbang, ikaw ang aming gabay. Sa bawat desisyon, ikaw ang aming katuwang. Sa bawat panalangin, ikaw ang aming katuparan. Ama naming Diyos, sa mga susunod na salita, nais naming ipahayag ang aming buong pagtitiwala sa iyo. Hindi ito bulag na pananampalataya, kundi pananampalatayang itinayo sa bawat karanasang hindi mo kami pinabayaan. Sa kabila ng mga panahong akala namin ay tahimik ka, nalaman naming ikaw pala ay tahimik lang gumagawa. Sa bawat gabing walang laman ang aming bulsa, may laman naman ang aming puso, at yan ay pananampalataya. Kaya't ngayon, hinihingi naming yakapin mo ang bawat isa sa amin. Ibalot mo kami sa kapayapaang hindi kayang sirain ng kawalan. Buhayin mong muli ang pananampalatayang halos mamatay na sa loob namin. Hindi na namin hihilingin na alisin mo agad ang problema. Hihilingin namin na sa gitna ng problema, ipadama mo ang iyong presensya, sapagkat kung kasama ka namin, wala nang mas hihigit pa. At kung kasama ka namin, alam naming darating ang solusyon, darating ang himala, darating ang kasaganaan sa paraang hindi namin kayang ipaliwanag. Kaya sa panahong ito, O Diyos, sinasabi naming, Ikaw ang aming Ama, kami ang iyong mga anak. Kami ay iyong minamahal, at hindi mo kami pababayaan, maging sa panahon ng kawalan, sa panahon ng pag-aalinlangan, sa panahon ng pananahimik, ikaw ang aming pag-asa. Ngayong gabi, Panginoon, hinihiling naming ipatong mo ang iyong kamay sa bawat pamilyang nananalangin ngayon. Ang bawat ina na umiiyak sa likod ng saradong pintuan, ang bawat ama
na hindi na alam kung saan kukuha ng pantustos. Ang bawat anak na natutong tumahimik kahit gutom, lahat sila o Diyos kilala mo. Ipadama mo sa kanila na hindi mo sila nakalimutan, na ang panalangin nilang inaakala nilang hindi naririnig, ay narinig mo pala mula pa noong unang beses nila itong isambit. Na ang luha nilang inakala nilang walang saysay, ay iniipon mo pala upang palitan ng kagalakan sa takdang panahon. At sa mga sandaling ito, Ama, ako'y nagpapakumbaba. Sinasabi kong hindi ko kayang itama ang lahat ng mali. Hindi ko kayang punan ang lahat ng kulang, hindi ko kayang ipilit ang aking mga plano. Kaya't sinusuko ko ang lahat sa iyo. Pakiusap, baguhin mo ang aking puso. Turuan mo akong maging masunurin. Turuan mo akong maging mapagkumbaba. At turuan mo akong maging masipag sa biyayang ipinagkakaloob mo. At kapag dumating na ang sagot, Panginoon, huwag mo akong hayaang makalimot. Paalalahanan mo akong ikaw ang dahilan ng lahat. Paalalahanan mo akong ang biyaya ay hindi ko pag-aari, kundi ako ay katiwala lamang. At na ang pagpapala ay dapat daloy, hindi bara. Panginoon, ngayon ay ipinapahayag ko na, ang aking pananalapi ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Ang aking kinabukasan ay hawak ng iyong plano. Ang aking puso ay iyong trono. Ang aking pamilya ay iyong protektado, at ang aking pananampalataya ay iyong pinagyayaman. At sa lahat ng ito, O Diyos, nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga biyayang darating, kundi sa mga himalang nagsisimula na kahit hindi ko pa nakikita. Sapagkat ang pananalig ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa tiwalang kahit walang ebidensya, may ginagawa ka. Kaya't ngayon, Panginoon, habang ako'y nakapikit, habang ang puso ko'y nakaluhod sa iyo, tinatanggap ko ang pag-agos ng biyaya. Tinatanggap ko ang kalayaan mula sa pagkakautang. Tinatanggap ko ang pagbangon mula sa pagkatalo. Tinatanggap ko ang galaw ng langit sa aking buhay. At ipinapahayag kong sa gabing ito may nabuksang pinto. Sa gabing ito may sinimulang bago. Sa gabing ito, nagsimula ang bagong kabanata. At simula ngayon, ang buhay ko ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ito na ang simula ng masaganang kabanata ng pusong malaya at ng pananampalatayang hindi na kailanman matitinag. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ito ang aming panalangin at ang buong bayan ng Diyos ay nagsasabing, Amen. Ngayon, sa sandaling ito, damhin mo ang katahimikan, damhin mo ang hangin sa paligid mo. Hindi ba't may kakaiba kang nararamdaman, isang uri ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, isang init sa puso na hindi galing sa mundo? Sapagkat ito ang galaw ng langit, ito ang kilos ng Espiritu Santo sa puso mo. Sa oras na ito, isang pinto ang bumukas, at ikaw ay inaanyayahang pumasok. Hindi ito imahinasyon, hindi ito pangarap, ito ay realidad. Ito ay ang panahong matagal mo nang hinihintay. At ngayon, sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag ko, ang iyong biyaya ay darating na. Hindi ito parating pa lang, ito ay gumagalaw na. Ang daloy ng kayamanan ay nagsimula na, ang mga harang ay nabasag na, ang mga utang ay mawawala, ang mga bukas na pinto ay hindi na muling magsasara. Sapagkat may ginawa kang hindi mo pa rin lubos na nauunawaan, nagtiwala ka. At dahil doon, inangat ka ng Diyos sa isang bagong antas ng pananampalataya. Hindi ka na katulad ng dati. Ang dating ikaw na punong-puno ng takot, ngayon ay pinupuno ng pananampalataya. Ang dating ikaw na lumuluha sa kawalan, ngayon ay nananampalataya sa kasaganaan. At ngayon, sa oras na ito, sa mismong espasyo kung nasaan ka, hayaan mong ipahayag ito sa pamamagitan ng iyong sarili. Ako ay pinagpala na. Isabihin mo ito ng may pananalig, ang aking himala ay dumating na. Dahil hindi na ito tungkol sa kung kailan, ito ay tungkol sa kung sino. At ang Diyos na sumagot sa panalangin mo ay ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na gumawa noon ay siya ring Diyos na gumagawa ngayon.
Kaya kung naniniwala ka sa buong puso mo, isulat mo ngayon sa mga komento. Dumating na ang aking biyaya. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino. Sapagkat ang tunay na himala ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito ay mararamdaman, makikita at malalaman ng lahat sa tamang panahon. Ngunit sa oras na ito, ikaw ang unang nakakaalam, may nagbago, may gumalaw, may umalis na tanikala, may pumasok na liwanag. At kung nararamdaman mo ito sa puso mo ngayon, hindi mo ito iniisip lang. Totoo ito. Nararanasan mo ang unang hininga ng bagong kabanata at walang makakapigil dito. Kaya ngayon, Panginoon, itinataas namin ang aming mga kamay sa pananalig at pasasalamat. Kami ay hindi na alipin ng takot. Kami ay hindi na biktima ng kahirapan. Kami ay mga anak ng Diyos at kami ay nilikha upang umunlad. Sa pamamagitan ng pananampalataya, inaangkin namin ang kinabukasang masagana. Inaangkin namin ang trabahong may katuwiran. Inaangkin namin ang negosyo na itinatag ng iyong kamay. Inaangkin namin ang lakas upang magpatuloy kahit hindi pa namin nakikita ang buong sagot. At sa pagsasara ng bahaging ito, O Diyos, nais naming sambitin sa iisang tinig, sa iisang espiritu, salamat Panginoon, dahil ikaw ay tapat, dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay Diyos ng noon, ng ngayon at ng aming kinabukasan. Kaya't sa gabing ito, wala kaming ibang pwedeng sabihin kundi ito, ang aming himala ay dumating na, at ang aming buhay, pinansyal, ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Bagkus, dito pa lamang nagsisimula ang iyong bagong kabanata. Isang kabanata na binuksan hindi ng pera, hindi ng swerte, kundi ng panalangin. At kung narating mo ang dulo ng mensaheng ito, hindi aksidente, hindi mo ito napakinggan ng walang dahilan. Narito ka ngayon dahil pinili ka ng Diyos na makarinig ng katotohanan, na ang iyong buhay pinansyal ay hindi na muling magiging pareho. Oo, maraming taon kang nagtiis, maraming gabi kang umiyak, maraming pagkakataon kang nagtago sa sakit ng kakulangan. Pero ngayon, pinipili mo ang panibagong landas, ang landas ng pananampalataya, at hindi mo na kailangang lumakad mag-isa. Dahil araw-araw babalik tayo dito, araw-araw may panibagong panalangin, araw-araw may bagong pag-asa. Kaya't ngayon, bago matapos ang video na ito, isulat mo sa mga komento, dumating na ang aking tagumpay. Hindi dahil ipagyayabang mo ito, kundi dahil ipinapahayag mo sa langit na naniniwala ka. Ito ang iyong sigaw ng pananampalataya, isang deklarasyon sa Espiritu. At kung may bahagi sa puso mo na nagsasabing gusto mong marinig pa ang salita ng Diyos araw-araw, kung naramdaman mong totoo ang presensyang ito, kung naramdaman mong sa panalangin na ito ay may binago sa loob mo, huwag mong hayaang maputol ang koneksyon. Mag-iwan ka ng Amen sa mga komento. Mag-subscribe ka, hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Dahil darating ang panahon at malapit na ang susunod mong maririnig ay ang kasagutan sa matagal mo nang ipinagdarasal. At ayaw mong mawala ang mensaheng iyon dahil ito'y handog ng Diyos para sa iyo. Minsan, iniisip natin na ang himala ay kailangan ng ingay, ng senyales, ng trompeta mula sa langit. Pero madalas, ang himala ay dumarating ng tahimik. Tulad ng panalangin na ito, walang sigawan, walang drama, pero may kapangyarihang sumisira ng tanikala. May kapangyarihang bumabago ng kapalaran. Kaya ngayon, pakinggan mo ng tahimik ang tinig sa puso mo. Hindi mo ba nararamdaman ang kakaibang kapayapaan? Hindi ba't may parte sa iyo na biglang tumahimik, biglang napayapa, biglang umasa ulit? Iyon ay dahil ang Diyos ay narito. At kapag Siya ay narito, wala tayong dapat ikatakot. Ang panalangin ay hindi sandata ng mahina, ito ay lakas ng matatag. At kung nais mong patuloy na palakasin ang iyong espiritual na pananalapi, kung nais mong araw-araw ay may gabay mula sa langit, huwag mong hayaang mag-isa kang lumaban. Magbalik ka bukas.
Oo, bukas. Dahil ang panalangin natin bukas ay konektado sa panalangin mo ngayon. Ang biyayang hinihintay mo ay maaring nakaabang sa susunod na dasal, kaya't huwag mong palampasin. Huwag mong bitawan ang koneksyon na ito. Ako'y narito araw-araw. At alam kong ikaw ay tinawag na bumalik. At bago ko tapusin, nais kong ipaalala sa iyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung kaya niyang bigyan ng himala ang iba, kaya rin niyang gawin ito para sa iyo. At kung naramdaman mong may binago sa panalangin na ito ang patunay na totoo ang galaw ng langit. Kaya manatiling matatag, manatiling konektado, at higit sa lahat, manatiling nananalig. Panghuli, kung nakarating ka rito, ito ang nais kong sabihin, ikaw ay pinili upang umunlad. Hindi ka nilikha para mabaon sa utang. Hindi ka nilikha upang magdusa habang buhay. Nilikha ka upang mamuhay ng may layunin, may kapayapaan at may kasaganaan. Kaya't mula ngayon anuman ang dumating, huwag mong kalimutan ang panalangin na ito. Ulit-ulitin mo ito kapag kinakailangan. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, ako ay pinagpala, ako ay tinawag, at ang Diyos ay gumagawa ng bago sa buhay ko. Ngayon, tapusin natin ito sa isang pangungusap na hindi mo malilimutan. Kung narinig mo ang panalangin na ito hanggang dulo, tandaan mo, hindi ka na dating ikaw. Napili ka upang magbago, at ang iyong kasaganaan ay nagsimula na.